paano kung ma-inlove ako sa'yo? Ano, iiwanan mo na lang ako? Pag nakakita ka sa labas na mas sexy, mas maganda sa akin? Ganun ba yon? Pasama ng pasama ang mundo ngayon. Lahat na lang talo-talo. Pati sa lalaki. Mga baboy! Ang mga lalaki, marurupok yan. Babae hanap niyan, hindi chiksilog, babaeng may itlog. Uy, ikaw, mahal mo ba talaga tong kapatid ko? Ha? Ano? Sagot! Sa ating lipunan ngayon, mapalad tayo dahil may tinatamasa tayong kalayaan. Nariyan ang tinatawag na freedom of speech, of the press, at of religion. Pero lahat ba tayo may tunay na kalayaang umibig? Nang sino mang itinitibok ng ating puso na walang panghuhusga ninuman? Lalo na kung ito ay sa pagitan ng isang lalaki at ng isang tinatawag na transgender. Bago natin sila husgahan, atin munang tunghayan ang kakaiba nilang kwento ng pag-ibig dito sa aming episode na pinamagatang Freedom to Love, the Loida and Honey Love Story. Tay, saglit lang, Tay, ha? Oh, Tay, saglit lang, ha? Baka kasi baka masunog tong niluluto ko, eh. Tay! Tay naman! O sige, saglit lang, ha? Lalagyan ko lang ng mainit na tubig yung pampaligo mo, ha? Sandali lang, Tay. Oh, Tay. Oh, Tay, saglit. Oo nga, alam ko. Oh, ouch! Aray. Oh, Tay. Oh, Tay. Oh, sandali na. Loida! Ba't pinapabayaan mo si tatay? Umihi, oh! Diyan ka lang, Tay. Kararating mo lang, te. Talak agad. Eh, nakakainis ka naman kasi. At ikaw pa yung may ganang mainis? Ate, ang dami kong ginagawa, di ba? Dalawa lang ang kamay ko. Hindi ako bugita. Matay na nga si nanay, eh. Si tatay na lang yung pagsisilbihan mo. Ang sabihin mo, pabaya ka lang talaga. Wow! Ako ang pabaya, ate? Ang sakit mo namang magsalita. Eh, kayo nga to mga kapatid ko na nagsipag-asawa agad, na halos padalaw-dalaw na lang dito, di ba? 2 beses sa loob ng 1 buwan. Tapos ako pa nagpabaya. Eh, ako nga lahat halos ang gumagawa nito, eh. Sagot-sagot ka pa. Wala ka namang asawa. Wala kang mga anak. Kaya gawin mo na lang yung responsibilidad mo. Ginagawa ko yun, ate. Bilang isang anak, ginagawa ko yung responsibilidad ko kay Itay. Hindi ko siya pinapabayaan. Kasi ate, tao lang din ako. Marunong din ako mapagod. Lahat ng obligasyon nyo ng mga anak niya, ako na ang gumagawa. Bakit? Dahil ba bakla ako? Wala akong pamilya? Ganun ba yun, ate? Dadayan yung ate. Sorry. Loida, magkwento ka nga muna tungkol sa iyong pamilya. Wala na po akong mother. Since 2011 po. Ang father? Ako po yung nag-aalaga sa kanya kasi ilang taon din po siya na nagkasakit, na stroke. Ilang taong ka ba nung natanggap na transgender ka? So nasa around 20 plus na po ako nun. Matanda na, may edad ka na. Opo. Nung pong bata ako, Tita Mel, actually talaga natatakot ako sa criticism ng mga tao. Kaya hindi ko pa masyadong nilalabas po yung pagkatao ko. So ayun po, maraming ako naririnig na bading yan, walang mararating sa buhay. Oo, itinatago mo muna. Opo. Oo. Kasi po maraming binabato po sa akin na negative po. Ipaliwanag mo sa ating mga televiewers kung ano yung ibig sabihin ng transgender. Nagdadamit babae. Nagdadamit babae ka na? Opo. Okay. Tapos po, isa pong katangian ng isang transgender is yung naging totoo sa sarili na ipinahayag kung ano lang po yung nararamdaman. Parang self-expression lang po. Mukhang kailangan ko na umuwi. Kasi walang kasama si tatay sa bahay. Anong problema sa'yo, Lloyd, eh? Masyado kang mabait, eh. Kaya ka nalalamangan ng mga kapatid mo. Hindi
Diba? Kaya ka nga nandito para magpalipas ng oras. Sayang naman yung inambag mo kung hindi mo matitikman tong sorpresa ko. Ay, ito. You know! Muna, huwag mo nang umalis. Akala ni Lloyda noon, matutulungan siya ng barkada niya na matakasan ang mga problema niya sa pamilya. Pero isa pala itong malaking pagkakamali. Mula sa patikim-tikim, tuluyan nang nalulong si Lloyda sa ipinagbabawal na droga at nang inilunsad ang Oplan Tokhan. Isa si Lloyda sa mga napasama sa watch list ng mga pulis sa kanyang lugar. Hanggang sa Tay, pinagsisihan ko na po yung mga maling desisyon ko sa buhay. Sana patawad niyo ako ni Inay na hindi ako naging mabuting anak. Mahal na mahal ko kayo. Lloyda, hinahanap ka ng mga pulis. Papunta na sila dito. Nasa listahan ka daw ng mga adik dito. Umalis ka na, bilis. Paparating na sila. Bilis. Umalis ka na. Magandang umaga po. Lloyda, dali. Mga pulis kami. Dito po ba nakatira si Jerry Mamangon alias si Lloyda? Sir! Ayun o! Amoy mo! Nahuli si Lloyda at agad na kinasuhan at nasintensyahan ng 4 years at 6 months na pagkakakulong sa Pampanga Provincial Jail. Hello? Kayo? Papali kayo? Ikaw? Hindi ko gusto. Hindi pala eh. Pinagdidiskita mo na naman yung bago. Sorry po, Ayos boss. ka. Alis. Dapat hindi ka magpakita ng takot sa kanila. Dapat may kakampi ka. Yung protector ba? Salamat ha. Feeling ko kasi nandidiri sila sa akin, kaya palagi ako mag-isa. Nakakalungkot talaga mag-isa. Kaya dapat partner ka. Para everybody happy. Oh. Kain ka na. Masarap yan. Ako
Ako nagluto niyan eh. Nakatoka ako dun sa pagluluto. Pareho pala tayo ng kaso, ano? Pero huwag ka maglala. Basta magpakatino lang tayo. Makakalabas din tayo kaagad. Ayan, naimayan ko na. Gusto mo ba subukan kita? Over? Saan pa pinaglihi? Sa panot siya? Wala, sweet lang talaga ako. Honey. Ah, kaya ka pala sweet. Pulupukyutan pala yung peg mo. Loida nga pala. Lodi. Loida! Sandali. Magkaliwanagan nga tayo. Oh. Alam mo naman wala akong matres, di ba? O ano naman ngayon? Kung may matres ka o wala. Basta maayos ka, rerespetuhin kita. Makalipas ang ilang buwan, lalong nagkapalagayan ng loob sina Loida at Honey. Kahit na tinutukso at hinuhusgahan sila ng mga kasamahan nila sa presinto, naging matahalik pa rin silang magkaibigan. Sa tulong ni Honey, unti-unti na ring nakapag-adjust si Loida sa buhay preso. Sinikap niyang maging kapaki-pakinabang sa loob ng kulungan, kalakip ang pag-asa na makakalaya rin siya balang araw. Yan, energy, energy! Ang taba mo, ha? Sige, go! Yan! Bigay todo! 5, 6, 7, 8, 1, 2, Hoy, energy! Naku, lalo ka na! Ano ba yan? 7, 8, Patay tayo dyan, pre. Ginawa ka na, no? Kaya lang, bakit sa bakla pa, pre? Yun, shoot mo ba si Loida? Dami kang babae dyan, pero masang naman yan. Saka mo siya matawag-tawag na bakla. Dahil kahit pinanganak siyang lalaki, sa puso, isipan, kulob-looban yung babae siya. Intindihan mo? Kung hindi ko naiintindihan. Pero sige, kung saan ka masaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Uy, pare. Okay ka lang? Pagod na ako dun sa... Init mo, pre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pa, ano mo na dyan? Oh. Salamat sa tsaga-alaga mo sa akin. You're welcome. Basta sundin mo yung mga bilin sa'yo ni Doc, okay? Matagal na ba yung asthma mo? Eh, bata pa lang kasi ako, sakit ko na to. Sinumahan pa ng mataas na lagnat, kaya para tuloy ako sinapihan.
ikain talaga ako kaya hindi ko na pinagpatuloy yung pangarap ko na maging pulis. Pareho pala tayo. Hindi tupad yung mga pangarap natin. Talagang pangarap mo. Maging artista. Wow, makatawa ha, wagas. Oy, walang masama sa pangarap na yon. Importante nangangarap ka. Tsaka malay mo, paglabas natin dito, sumikat ako nung maging artista ako. Huyo ka sa akin. Ikaw ba? Ano ba talagang pangarap mo? Hindi ano. Sino? Habang tumatagal, unti-unti nang nahulog ang loob ni na Loida at Honey sa isa't isa. Pero pilit na nilalabanan ito ni Loida dahil sa pangungutya ng iba nilang kasamahang prisoners at sa mga pangamba na baka masaktan lang siya dahil bukod sa straight o tunay na lalaki si Honey, walang kasiguruhan kung mananatili pa ang espesyal na pagtitingin nila kapag nakalabas na sila sa presinto. Nagkakilala kayo sa loob. Opo. Di ba? So ano yung katangian niya na bakit ka na-attract at niligawan mo? Mabait po. Malawak po ang pananaw niya sa buhay. Na-adapt po yung katangian sa kanya na may pag-asang magbagong buhay. Okay, 6 plus 6. 12. Galing. 10 plus 10. 20. Ay, ang gagaling nyo na nakaka-proud. Siyempre magaling kang teacher, Loida. Salamat. Oo naman. Natuto ko yung film at magbasa. Dahil sa'yo. Ano ba kayo? Maliit na bagay. Huwag kayong mag-alala. Alam ko, paglabas nyo dito, magiging proud ang family nyo sa inyo. Okay? O ito pa ha. 8 plus 4. 12. Ang galing! Ang galing nyo na talaga. Nakakatuwa na kayo. Ba, may mga pabulak-bulaklak pa kayo ha. Thank you! Ay, hindi ko sabihin. Ah, kanino? Uy, makatikim na kami ng mainit na sabaw. Mawati ka ng mga labi namin yan. Hoy sis, wag ka masyadong hopya. Baka mamaya eme lang yan. Ikaw kasi. Sige, mag-anak kayo dyan. Hindi lang. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Oo, inaamin ko noon, kaya ko pa makipagsabayan ng pakikipaglandian sa mga lalaki. Pero ngayon, iba doon nararamdaman ko. Bakit? Ano ba nararamdaman mo? Hindi ko alam. Ang dami na gumugulo sa isip ko eh. Malay ko ba kung wala ka lang choice? Kasi walang babae dito, di ba? Paano kung may love ako sa'yo? Ano, iiwanan mo na lang ako? Pag nakakita ka sa labas na mas sexy, mas maganda sa akin, ganun ba yon? Yung babaeng magbibigay sa'yo ng anak? Pwede madami nang dumaan na babae sa buhay ko. Pero wala kang katulad. Iba ka. Kaya pinapangako ko sa'yo, hindi kita sasaktan, hindi kita iiwan. Loida, mahal kita. Hindi ka pa rin ba naniniwalang mahal kita? Emi ko lang naman yun. Alam ko namang seryoso kay... tsaka hello. Alam ko may angkin din ako kagandahan, di ba? Pero, iba, pwede kasi magbago pa rin ang lahat. Lalo na pag nasa labas na tayo. Loida, walang magbabago. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya,
Noida, pwede ba kita maging girlfriend? Mrs. Partner? Till death do us part? Ano, partnership crime? Ano? Ano? Yes! 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 Para mga kasama, wala ni Lloyda! Bagamat marami sa mga kasamahang preso ni na Lloyda at Honey ang natutuwa, marami rin ang tutol sa pagmamahalan nila. Pero sa kabila ng mga pambabatikos na natatanggap nila, pinatunayan pa rin ni na Lloyda at Honey na hindi nasusukat ang pag-ibig sa kasarian ng isang tao. Paano kayo nagliligawan sa loob ng selda? Eh, may mga kasama kayong iba. Nililigawan ko po siya, araw-araw ko po siyang pinagdadala ng pagkain. Isang galing yung pagkain dinadala mo? Bali po, nagtitinda po ako sa loob. May canteen po doon. Nagtatrabaho po ako. Ikaw naman, paano naman nabuo naman ang pagkagusto mo kay Honey? Kasi nakita ko po sa kanya na meron po siyang paninindigan sa kanyang mga sinasabi. Tapos, responsable rin po siya sa akin that time, Tita. What do you mean by responsable sa'yo? Yung pong parang caring po siya sa akin. Nagkikare po siya sa akin. Oo. Nagkaroon ba ng ano sa inyo, sa pagitan nyo? Selusan? Meron po. Doon sa loob? Nagselos sa'yo? Siya po yung nagsiselos. Nagsiselos ka pa sa kanya? Opo. Bakit? Pag may kausap na lalaki. Anong ginagawa mo pagka ganun? Ayun, nag-explain po ako sa kanya na minsan kasi po meron po kaming doon na programa ng Department of Justice na TCMP. Isa po ako sa mga observer doon na nagbibigay inspirational talk. So marami rin po ako nakakausap ng mga inmates na kung yung mga may problema, binibigyan ko po sila ng payo. So yun, sinasabi ko po sa kanya na yung trabaho ko ginagampanan ko lang dito sa loob, sabi ko. Sir. Hoy. Salamat nga pala sa pag-volunteer mo na tumulong sa amin, ha? Wala pong problema yun, sir. Talaga, Lloyda. Marami kasi nagkatrangkaso. Sana nga, trangkaso lang. Nga po. Oh, nagra-rounds muna ako. Sige po. Ikaw muna bahala. Oy, kayo dyan. Umayos kayo dito, ha? Yes, boss. Huwag niyo sisirain yung tiwala ko. Yes, boss. O, sige, Lloyda. Ito na bahala dito. Sige, sir. Oh, ano ka ba? Hoy. Huwag kang magpapatuyo ng pawis sa likod. Alam mo naman, uso ang sakit ngayon. Lalo na ngayon. Pataas ang pataas yung mga kaso ng COVID. Oo nga buti hindi tayo ni-require magsuot ng face mask. Napakahirap nun. Oo. Sana matapos na itong pandemya na to. Paano matatapos? Pasama ang mundo ngayon. Lahat na lang talo-talo. Pati sa lalaki. Mga baboy! Oo nga. Hoy, tama na yan at tumigil na kayo dyan. Totoo naman nakakasuka kayo, mga immoral. Sige na. Ani? Ulit mo na. Bakit? Nakasa ka? Ha? Ay! Honey, ano ba? Honey, ano ba? Makinig nga kayo! Hindi nyo ba ano ba yan, Honey? Ano ba? Tama na yan! Ano ba? Honey, masasaktan ka na dyan eh! Honey, tama na! Ano? Honey, tama na! Tama na, Honey! Ulitin mo! Honey, tama na yan! Ulitin mo! Ano? Honey, Ulitin tama mo! na! Tama na yan! Please, tama na! Ano ba? Honey, tama na! Ulitin mo! Ano ba? Tama na yan! Ano ba? Honey, masasaktan ka na dyan eh! Honey, tama na! Tama na! Ano? Honey, tama na! Tama na, Honey! Ulitin mo! Honey, tama na yan! Ulitin mo! Tama na eh! Masasayang lang yung mga pagkakataon na nilagi mo dito sa magbabagong buhay mo. Tama na! Ano ka ba? Akin ay kutsilyo. Akin na. Please, honey. Tama na, tama na. Tama na, please. Tama. Tama. Hindi ka na. Hiyaan mo na sila. Bago mo kami husgahan ng baboy o immoral, tingnan mo muna yung sarili mo. Ano ba kaso mo? Di ba rape?
Mas malala yung kasalanan mo kaysa sa amin. Nagmamahalan lang kaming dalawa. Kasalanan ba magmahalan kami? Ano yan? Ano ka ba? Huwag mo na dadalhin ko sa kanan mo, please. Tama na. Lagi, tama na, please. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na sila. Ano ka ba? Hayaan mo na sila, please. Ano ka ba? Huwag mo na gagawin yan. Tingnan mo, oh. Meron pong mga ibang preso na tanggap kami. Meron din pong mga ibang preso na parang hindi sila sang-ayon sa aming relasyon na sinasabi po nila na halimbawa kay Honey na pangangailangan lang daw niya kaya po siya pumatol sa mga ganong relasyon. Okay. Tapos po binubuli kami na hanggang sa kulungan lang yan. Paglabas niyo wala na. Okay. Ganun po, mga naririnig po namin doon. Alam mo, buti na lang pwede na natin tawagan yung mga pamilya natin, lalo na yung red alert dahil sa COVID. Sana nga matapos itong pandemya na ito eh. Para na sa gayon, ano mo yung pinatay Elmer, ikaw na! Bisita. Tsaka parang miss na miss ko na rin yung pamilya ko eh. Lalo si tatay. Ay naku, tsaka excited na ako ipakilala ka sa kanila. Eh, hindi ba nakakahiya yun? Markado na akong preso, tapos dati nga, wala naman ako natapos sa pag-aaral. Wala naman ako ipagmamalaki sa buhay. Ano ka ba? Huwag mo masyadong ibaba yung sarili mo. Ang importante, andito ka, nagbabagong buhay, pinipilit mo maging maayos ang lahat, di ba? Tsaka huwag kang mag-alala. Paglabas natin dito, magsisikapin natin dalawa na ayusin yung buhay natin. And I'm sure, magiging proud din sila sa'yo. Kerry? Loida, ikaw na! Thank you, sir. Loida. Oh, ate. Ba't ka umiiyak? Si tatay inatake ulit ng stroke kanina eh. Asan si tatay? Asan si tatay, ate? Gusto ko siyang makita, ate. Nasa morgue na siya. 3 oras na siyang patay. Nagluksa ka ba? Sobra po. Yung ibang reaction ko, kasi po minsan, may time po na magwawala po ako, hindi ko kaya yung sama ng loob ko para ilabas ko po. So parang naiintindihan naman po nila kung ano po yung nararamdaman ko. Hindi ka humingi ng permiso para bisitahin yung... Ano po kasi, hindi rin po mapapayagan kasi pandemic po noon. Hindi po ako makakalabas. Ngayon, nung lumaya ka na, Honey, siyempre naiwan siya sa loob. Opo. Hindi ba? O, pinagnilay-nilayan mo ba yung inyong relasyon ni Loida kung totoo o hindi? Kasi nawalay ka sa kanya eh, di ba? Hindi po ako nawalay, ma'am. Ay, hindi ka nawalay ka, nakulaya. Lalaya ka. Oo, nakalaya na po ako, ma'am. Oh. Araw-araw ko po siyang pinupuntahan Ay, araw-araw nandun ka rin? Opo. Mas Marios. Inaatiran ko po siya ng sulat. Ah, bakit? Hindi mo siya pwede makausap? Hindi po. Pandemic. Hindi ba? Pandemic po nun kasi. Ah, pandemic. Walang dalaw po. Alam ba ng mga ano ninyo, pamilya ninyo? Honey. Ano naman po, hindi naman po tutol sa amin. Pinakilala ko po siya nung pong paglaya niya po. Okay. Ikaw naman? Ako naman po, nalaman din po nila nung bago ako lumaya. Kasi nauna po siyang lumaya. Tapos, nung nalaman nila, parang doubt pa po yung family ko. Isang linggo ko pa nga lang nakakalaya. Magsasama na kayo agad ng jowa mo? Tapos dito mo patitirahin? Ano, pagpahingahin mo naman yung mga marites dyan, Loida?
Pinuputakti ka pa nga ng mga chismis dahil sa pagkakakulong mo. Dadagdagan mo pa ngayon ng dayan para pagpestahan ka? Ate, wala akong pakialam kung ano magsasabihin ng mga tao dyan sa labas. Ang importante sa akin ngayon, mahal ko si Huni. Eh bakit nakakasiguro ka mahal ka niya? Ha? Hoy, Lloyda, baka nakakalimutan mo, saksi ako, halos mabaliw-baliw ka nung iniwan ka at niloko ka ng mga dati mong nakarelasyon. Kahit tigilan mo na yung kahibangan mo na yan, ang mga lalaki, marurupok yan. Babae hanap niyan, hindi chiksilog, babaeng may itlog. Ate, tama na. Tama na po. Ano ba ate-ate? Ano, close tayo? Uy, ikaw. Mahal mo ba talaga tong kapatid ko? Ha? Ano? Sagot! Higit pa ako sa buhay ko. Ganun ko siya kamahal. Halos 2 taong kaming nakulong. Sobrang hirap po nung pinagdaanan namin dalawa. Pero, nabigyan kami ng panibagong pag-asa dahil nagmamahalan kami dalawa. Pero hindi mo namin sinukuha ni Lloyda ang isa't isa. Kaya nakikiusap po kami na hayaan nyo naman ho kami mahalin namin isa't isa. Nakikiusap po ako, ate. Pakiusap po kahit isang beses lang. Pinagdamutan na ho kami ng mundo dahil mga dati kaming bilanggo. Pati ba naman ho yung pagkakataon na mahalin namin yung isa't isa, ipagtadabot pa ng mga tao sa amin. Tutol man ang kapatid ni Lloyda sa pagsasama nila ni Honey, nagsikap sila na baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Nagtrabaho si Honey sa construction, samantalang pagmamasahe naman ang naging kabuhayan ni Lloyda. At nang makaipon, sumubok sila magtinda ng ulam at merienda para madagdagan ang kanilang kita. Lugi na naman tayo. Wala tayong benta. Tapos narinig ko pa yung mga chismosa nating mga kapitbahay. Hindi daw sila bibili sa atin. Hindi na tayo susuportahan kasi nandidiri daw sila sa relasyon natin. Para na ngayon yan. Wala tayong puhunan. Wala ba tayong mamasahe? Kahit pangkain na madudukot, wala. Minsan iisip ko, sino pa ba tayo? Huwag mo sabihin yan. Tama na. Para na ngayon yan. Wala tayong puhunan. Wala ba tayong mamasahe? Kahit pangkain na madudukot, wala. Minsan iisip ko, sino pa ba tayo? Huwag mo sabihin yan. Tama na. Nagsikap naman tayo, di ba? Patas naman tayo. Pero parang ang ilap sa atin ng asenso. Tapos nilalayuan nila tayo na parang pinandidirian nila tayo. Pinagbayaan naman natin sa kulungan yung mga naging kasalanan natin, di ba? Tsaka, nagmamahalan lang naman tayo na tama na wala inaapa kay ibang tao. Pero bakit ganun tingin nila sa atin? Para pa rin tayong mga kriminal. Ilalayuan nila tayo na para tayo rin pandiring mga sakit.
Ang lupit ng mga tao. Bakit? Sa mga ibang tao na hindi nakakaintindi sa amin, yun din nga po, yung katulad sa loob, meron din pong mga negative sides na kinukwento sa amin, ng mga salot, yung mga sinasabing kriminal, nagawin pa ng kriminal, yung ganun po na mga malas, yung ganun po na sinasabi po nila sa amin. So, naano po sa amin, nakakalungkot. Diba sabi ko naman sa'yo noon na nakakalungkot ang mag-isa. Kaya dapat may partner ka. Para everybody happy. Salamat ka kasi di mo ko iniwan. Partner pa rin tayo kasi dapat kita mo. Walang iwanan. Ate, bulalo ka? Nag-ambagan kasi kami ng mga kapatid natin. Para sa inyo ni Hon. Dagdag nyo na yan sa puhunan. Ate, baka naman abuso. Kakailanganin nyo din naman ng pera. Huwag ka na mahiya. Pamilya tayo. Tayo-tayo lang din magtutulungan. Thank you, Ate. We love you. Ano ba yan? Ba't may pa-emote? Ate, tuloy ako pinapaiyak mo eh. Alam mo ikaw, kahit lagi tayo nagbabardagulan, super love ko ya kita. Hindi lang halata. Noon, tuluyan nang natanggap ng kani-kanilang mga mahal sa buhay ang pagmamahalan ni Loida at Honey. Mas lalo silang ginanahan na magsipag at magnegosyo. Sinubukan nilang magbenta ng fried noodles sa simbahan at sa mga bazaar. Sa kabutihang palad, pumatok ito hanggang sa tuluyang lumago ang kanilang food business. At nitong mga nakaraang buwan, naging viral din ang kanilang kakaibang love story sa social media kung saan marami ang kinilig at na-inspire sa kanilang pagmamahalan na nabuo sa loob ng kulungan. Uy, napanood ko kayo sa TV. Sikat na kayo, ha? Ay, ginawa mong pelikula yung love story nyo. Bagay na bagay kay Marian at Dingdong, di ba? Nakakaloka, ha? Pero thank you po. Fairness, ha? Ang sarap. Parang nasa mall, ha? Baka pwede mo naman sabihin yung secret ingredients niyo. Oo nga. Diba? Oo. True love. Ano naman ang maitutunan ninyong aral sa kwento ninyo? Maging matatag po sa lahat ng pagsubok at maging tunay sa tunay na nararamdaman. Ikaw naman? Ako naman po, wala akong naidulot na mabuti yung droga. Yung iniisip ko na lang po, kung bakit nangyari sa akin yun is yung kinatok po ako ng Panginoon para makapagbagong buhay. Tsaka makita ko po talaga yung kung ano po yung purpose ko. Kasi dati po, Tita Mel, sobra po yung pakikisama ko sa barkada. Yung hindi ko na po iniisip kung ano yung
susunod na araw, yung kinabukasan, kung paano ako sa after 10 years, 5 years, ganun po. So, doon ko po na-realize na, doon po ako nakapagnilay-nilay na mali po talaga yung dati kong gawain. Pwede pa tayong magbago at meron pa pong pag-asa. Napakaganda na istorya nyo. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha? Salamat. At sana nga, ang inyong relasyon ay talagang pang-forever. Ika nga, ha? Thank you so much and God bless you. Sa totoong kwentong ating napanood, natutunan natin na sila man ay nabilanggo dahil sila noon ay naligaw ng landas. Natutunan nila na dapat manatili sa atin ang pananampalataya, ang pag-asa at kahalagahan ng pagbabagong buhay. Pero higit sa lahat, dapat merong pagmamahal sa ating mga puso para sa ating Panginoon at sa ating kapwa, anuman ang kanilang relisyon, kulay, edad at kasarian. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.